Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. Minos Engineer Nelson Ramirez, ngayong gabi mga kasambahay, mayroon tayong dalawang magiting na makakasama in the absence of Engineer Nelson Ramirez. Ladies and gentlemen, we are very glad to have you this evening dito po sa programang Tinig ng Marino, ang haligi. Ayan, mga haligi mga kasambahay ng PMMA. Ladies and gentlemen, unahin ko na po ito. Suki na natin ito, if I'm not mistaken, mga kasambahay. Mga ilang araw, ilang beses na po ito nagiging panauhin ng Tinig ng Marino. Unahin ko na si Rear Admiral Adonis Donato. Sir, welcome to the show. Magandang gabi. Magandang gabi, Annie. At glad to be back. At bagaman wala si Nelson, but I'm still here at always at your service. Thank you so much. By the way, si Rear Admiral Adonis Donato po, siya ang former president ng PMMA Alumni Association. Thank you once again, sir. And of course, we have here tonight, mga kasambahay, si Vice Admiral Fidel Dinyoso. Siya po ang former president ng PMMA. Mga kasambahay, pabatiin natin ito. Vice Admiral, thank you once again. Dito po kayo sa programang Tinig ng Marino. Magandang gabi, Ani, at maraming salamat sa pag-imbita nyo sa akin bilang former president ng Philippine Merchant Marine Academy. Natutuwa po kami dahil itong dalawang taong kaugnay natin ngayong gabi ay ito po yung isa sa mga haligi ng PMMA. Napaka-busy nitong mga taong ito, pero salamat sa Diyos, sila po ay nandito because we're going to discuss the grandeur of PMMA. Okay, let's start now. Admiral Donato, ano ba yung tinatawag na Philippine Merchant Marine Academy? Ano ba yung pangunahing, ito ba yung sinasabi nila na ito yung pangunahing paaralan sa kursong pagbabarko dito sa ating bansa? Para po sa kaalaman ng ating mga manonood ngayong gabi, kailan ba nag-umpisa po itong PMMA at ano ang pangalan nito noon? Maraming salamat, Annie. Ang Philippine Merchant Marine Academy ay siya ang premier academy at State Maritime Academy ng Pilipinas. At ito ay nagsimula pa noong panahon ng Kastila, Spanish time, 1820. Yeah? And that is yung tawag pa noon, Escuela Nautica de Manila. At hanggang nagkaroon ng mga short history niyan, hanggang na pagdating naman sa Japanese time o American time, after the war, ng Second World War, naging Philippine Nautical School na yan. No? Hanggang in 1967, na-convert na yan sa academy, 4-year course na Philippine Merchant Marine Academy. Okay. At kami dalawa ni Admiral Dinyoso magka-classmate. I see. So, hindi na ako po magtatanong kung sino yung, kung ano yung edad. Okay. Okay. Admiral Dinyoso, binabanggit ni Admiral Donato na parang tatlong salin lahi na ito mula nung Spanish time, Escuela Nautica, no World War II, naging Philippine Nautical, at yung pangatlo, ito na nga pong Philippine Merchant Marine Academy. Kayo naman po, meron ba kayong naalala, of course, dito sa tatlong salin-salin na ito about the PMMA? Alam mo, nung panahon ng gera rin, natigil ito, even during the Philippine Revolution, natigil ng panandali. At dahil nga sa gera, ganon din nangyari nung World War II, natigil panandali dahil din sa gera. At ngayon, nag-umpisa uli hanggang ngayon. Pero maraming lugar na pinaglipat-lipatan ng PMMA. Hanggang ngayon, sa ngayon, nasa San Narciso, Zambales na siya. Okay. Admiral Donato, sabi niyo nga po, nag-start ito ng 1820. 1820 tapos 1920, that's already 100 years old. More or less, to be exact. Mga ilang taon na po itong PMMA? Dadalawang taon na, 200 years na siya sa 2020. 2020. Malapit na, 200 limang years. taon na lang. Oh. So itong pinaka-oldest maritime institution natin. Hindi lang mas matanda pa to sa UP tsaka sa PMA, di ba? Pangalawa ata ito, kung hindi ako nagkakamali, mas pinakamatanda ang UST. Pangalawa UST, ito, oo. ang PMMA. Spanish time kasi Pero yung sila. the oldest maritime school. Oh, The yes, oldest yes, maritime yeah. school. Yeah, that's Okay.
pag year 2020, this was already 2 centuries na po ito, 2 dekada na. Ay, hindi. 200 taon. years. Oh. Yes, malapit na. 2 centuries na. Oh. Okay. Mamantakin mo yan, mga kasambahay. 200 taon na ang eskwelahang ito by year 2020. Tingnan naman natin, sino-sino ba yung mga kilalang mga tao na dito sa ating bansa na nakapagtapos dito sa Philippine Merchant Marine Academy po? Marami kasi lalo na sa Philippine Navy, no? Yung mga flag officer in command, sila ang mga nauna ditong mga nautical na naging Navy. At doon din naman sa Merchant Marine dito, sa Merchant Marine sa shipping natin, mga graduate din ng Philippine Nautical School na ngayon ay PMMA na ang mga nagsimula sa mga captains of the industry. No? Kaya't kung baga tutusin, kami nagpasimula ng profession ng marino dito sa Pilipinas, ang mga graduates ng Philippine Nautical School at PMMA. Alam mo, nakakatuwang pakinggan, kami ang nagpasimula ng kursong marino dito sa Pilipinas na tinitingala sa buong mundo. Well, ganun nga sana. Di ba po? Yun ang sinasabi. Kahit saang sulok ka pumunta, yan ang sinasabi. Napakaganda ang tawag sa mga Pilipinong marino. Anong tawag sa kanila, Admiral? Well, Yung mga Pilipinong marino, that's the best. the best. Pero ang masasabi, the most preferred seafarers in the world. The most prepared seafarer in the world. Ayaw naman natin sabihin kasing the best, although gusto namin yung ganun tunog. Kaya lang, to be humble naman. Kasi pag sinabi mong the best, kailangan in all Excellent aspect. lahat. Pero sa ngayon, at saka ang Pilipinas ngayon, siya ang mining capital of the world. Ang may sabihin, pagdating sa pagpapadala ng mga seafarers all over the world, Filipino seafarers ang pinakamarami. We comprise about 25% of the whole international seafaring Exactly, yes. fleet. We discussed that before with Engineer Nelson Ramirez. Alam mo, nakakatuwang pakinggan, ulitin ko po, panoorin mga kasambahay, itong ating segment na ito, itong portion na ito, dahil ito yung kwento sa likod po ng pagiging matagumpay ng Philippine Merchant Marine Academy. Let's continue. Kilalang mga tao o mga na nagtapos dito sa PMMA, kayo po, mayroon po kayong nare-recall, Admiral Dinyoso, sir? Sa Eskwela Nautica de Manila, ang isang hero natin na si Juan Luna po, nag-graduate. Nakatapos ng nautical sa Eskwela Nautica de Manila pa. So, ibig sabihin, nung siya ay isang marino, so isa siya sa pinakakilala na nagtapos dito. Isang bayani natin. During the World War or after the World War II. Spanish War. Spanish War, Spanish. yes, ayan. Is Philippine Nautica pala. Eskwela Nautica. Eskwela Nautica, that's the first. Kasi Spanish Castilla. time. Spanish time. Okay, yan. Yung pangalawa pala, after the World War II, that's the Philippine Nautical. Okay. American na yan kasi. American Regime na yan, liberation na yan. Nang pumasok, kaya kinonvert Philippine Nautical School, English na Philippine Nautical School, kasi Americans na nagpatakbo noon. Okay. Mga kasambahay, sandali lamang po. Kukunin natin yung kwento nila. Let's ask Admiral Donato, kayo po, nung time ninyo, paano kayo nakapasok doon? Well, kasi nung simula yan, sa panahon pa nga namin ni Admiral Dinyoso, ni Fidel, nasa nasa Pasay, yung eskwelahan na yan. At nung pumasok kami doon, kasi yung nautical school, yung course na yan, 2 years lang noon na yan, associate yan Hanggang nung pagpasok namin na doon, first year kami, naging Philippine Merchant Marine Academy. Na-convert na sa academy. Ako noon, ando doon kasi taga-Pasay din kami noon, nakatira. So, kami na yung isang professor namin na nagtuturo sa Pasay City High School, ililipat pala siya sa PMMA. Okay. Nagiging professor siya, si Mrs. Navarro. At kapitbahay ko rin sa eskwela na yun. Hanggang nagsabi siya sa amin, kasi graduating kami noon, sabi nila, baka gusto nyong, sa pagpili nyo, ba't gusto nyo mag-nautical? Wow. So, ibig sabihin yung teacher na nag-endorse. Mga kasambahay, sandali. We will pause for a break. Itutuloy natin po itong kwento ni Admiral Donato sa ating pagbabalik. Dito pa rin sa Tinig ng Marino.
Sa Season 3 ng natatanging Charity Basketball League ng Public Servants, sino ang pambato mo? Catch the Judiciary Magis as they rise from the benches to play ball and regain the top spot in the current season of UNTV Cup. Support your public servants. Choose your winning team. UNTV Cup Season 3. Ano ba ang mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino sa Pangulong nais nilang maglingkod sa bansa? Pakinggan ang mga salita, tunghayan ang mga mukha. Ikaw, ano ang nais mong katangian ng iyong Pangulo? Ang Pangulo ko. Yes, muli po, nagbabalik ang tinig ng Marino and with us. Kasama pa rin natin mga kasambahay, si Admiral Donato at si Admiral Dinyoso. Tuloy niyo nga po, Admiral Donato, yung maiksing kwento niyo tungkol sa kung paano kayo nakapasok dyan sa PMMA. Doon tayo naputol sa yung teacher niyo ng high school, lilipat doon sa PMMA, yun ang nag-i-endorse, parang ipinopromote o dito kayo sa course na ito. Oh, tama yun, Ani. Nung, yung bago kami mag-graduate, yung tinatanong, di ba, meron tayo kung ano mga course ang kukunin. So sa kanilang presentation, sinabi ng aking professor na yan, si Mrs. Navarro, baka gusto nyo may bago kasing tayong academy na ang course is yung, sa nautical nga, Bachelor of Science in Marine Transportation. Sabi niya, dito maganda ang opportunity ninyo kasi hindi lang kayo dito, you can have the opportunity to travel the whole world dahil international. Of course, doon sa pagkakasabi na you have the opportunity to travel abroad. Masyado kang ma-excite doon, okay? Siyempre. Opo. Tsaka, siyempre, ang sweldo, dollars. Exactly. So, kaya lang, sabi niya, ang training din doon medyo mahigpit, may semi-military. Kasi talagang, State Maritime Academy, tsaka magiging scholars kayo doon. Okay? Libre ang mga tuition nyo, ganon, at quartered kayo doon. So, total naman sa high school, meron din kami Philippine PMT, yung mga training ng pamilitar. So, sinubukan namin. Pero kumuha kami ng examination, entrance, umasa naman kami. At nung pa nasa Rojas Boulevard pa yung eskwela na yon. Okay. Doon kami nagsimula. Doon kayo nag-start. And then for how many years? 4 years na po that time? 4 years na. Okay. Kami yung talagang class namin yung nagsimula ng buong curriculum na nagsisimula sa first year. 4 na taon. Kasi yung Dati-dati, associate lang. ang inabot namin doon na senior namin, 2 years sila. Pero na-convert na kasi sa academy, so nagkaroon sila ng special course para makakuha rin ng bachelor's degree. Bago ko puntahan si Admiral Dinyoso, I'm sorry. Si Admiral Donato, nakatapos kayo doon. After na makatapos kayo doon, sumampa kayo sa barko as what? Teka, nangyari sa amin noon, hindi agad kami nag-merchant marine, nag-marino. Pumasok kami sa Philippine Navy. I see. Bago kayo nagmarino? Kasi doon sa PMMA, dalawa yan eh. Yung pag-graduate mo, nung panahon namin, nung class 67 kami, yung free license ang exam, third mate. Wala na kaming board exam sa PRC. Oh. Automatic yun. That's part of the ng charter ng academy. Okay. Kasi state maritime scholar nga, tsaka isa lang yon. So, kapag nakagraduate ka doon, automatic free license ka without the board exam. Oh, okay. And another thing, you are automatically commissioned as a reserve officer in the Philippine Navy. So, you have a choice. Pero normally, siyempre, ang i-choose mo talaga yung merchant marine, di ba? Kasi medyo malaki sweldo. Correct. Dollar yun. Pero Diba? nasa isip din namin naman na mag-serve ng ating Navy, naval service. Okay. Para bansa naman, dahil scholar naman. Opo. At saka may konting mga pangyayari kami doon na kwento rin ni Fidelia noon nga. Kasi mga bata pa kami. Opo. So, medyo, pero medyo nag-walk out kami. Mahirap yata yung sinasabi. Wala na naman si superintendent kayo. Hindi, kasi kaya nag-walk out kami. Ibig sabihin, first time, kasi meron naman, because of principles. Kasi
ang sabi sa amin ng ano, yung school, yung class namin, yung school will be ano, parang the cadet corps of midshipman, kami magiging ano, we will be running the school administration. And then? Parang school student body ba? Okay. No. So, ginawa namin yon. Ang problema, sabing gano'n, na kung ano man mga complaint, i-report namin. And then? Medyo nagkaroon kami ng na hindi namin nagustuhan yung mga sa mess cut, Okay. sa mga haircut, sa mga gano'n. So, nag-file kami ng report sa superintendent at sabi namin, marami hong anomalies dito, pwede ba makipag-meeting sa inyo, i-complain namin dahil sabi nyo, kami ang student body, kami anong nangyari tila hindi kami pinansin. Parang unacted yung mga Oo, complaining. parang and hindi then, kami pinapansin. nag-walk out. Pero medyo kami, siyempre mga young blood pa kami. Yes. At saka may And then- ideal kami. Sabi, hindi tama to. So nagpunta kayo sa? Nag-walk out kami ngayon, nag-usap-usap kami, hanggang sabi namin, pagbukas, pag formation natin, palalabas na tayo. So after that, sana kayo napunta noon? And then, nag-usap kami, nasabi namin, sige, ganitong gawin natin. Napag-usapan namin, paano paglabas natin? Paglabas natin, 1 week tayo. Walang babalik. Huwag muna tatawa dyan. Kasi mahirap na ito. Mahirap na yung interview mo ka-classmate. Alam kung meron totoo o hindi. O pagkatapos noon, yun nga, ang problema, ang iba nag-uwi yan sa Baguio. Okay. Di, Kayo natira? pero ako rin kasi ang cadet captain noon ako ang leader nila, ako ang president ng class, saka ganon. So, usap na kami, gentleman's agreement. Ang problema ko, pag uwi ko, hindi ba yung professor doon sa eskwela, doon sa kapitbahay din namin. Correct. Naging ninang ko pa. So, alas 6 pa lang ng gabi, pag uwi ko doon, kumakatok na. Donis. Ma'am, ninang, ano nangyari? Ma'am, sabi ko nung gagawin namin, napagkaisahan mo namin. Ako naman, sumusunod lang. Sabi Because ng mga of classmate ko. principal. Principal. Sabi niya, kailangan bumalik ka sa eskwela ngayon. Sa So you were academy. able to force to go back to the school? Sabi niya, because the superintendent is waiting for you. He will not go home until you talk. So did you come back? I have to come back. Kasi Okay. sabi niya, What happened you to owe your- it to him. Sabi niya ganun. Okay, what happened to your colleagues that Yan na nga time? problema Kasi pagdating doon, ewan ko lang kung ano nga, pagdating doon, sabi sa akin, superintendent, saludo ko, what happened? Sabi ko, sir, we have been requesting for an audience with you po because of our complaints, mga But irregularities. that's remain unacted. Sabi niya, okay, we will do it now. And sabi ko, so, they have walk out. Sabi niya, okay. Sabi niya ganon, tell them to come back now, we will So take there- all the, You sabi were ko, wala. forgiven? No, anyway, ang sabi ko sa kanya, gano'n. Ang sabi ko, paano man sir yung mga iba nag-uwian na, 1 week. Kung sino mga gather mo, i-gather mo. So that night, nabalikan yung ilan. So, Yung mga ibang malalayo, yan. hindi na nakabalik. Sabi ko sa kanya, sir, huwag niyong do not take action against them. Okay. Okay, sabi niya. Pero pagbalik nila after 1 week, hard labor sila. But you were Hindi ko forgiven. alam kung kasama si Miguel Verde. Ayun. Yun. So that's kami the- forgiven, pero uniwarning naman kami, if you do not, you will not graduate. Okay, because the policies is very strict, di ba? Mayroon silang semi-military sinusunod. nga So that's the short the story, mga kasambahay. Inaalam ko to kasi alam nyo, malayo na po yung narating ni Admiral Donato. Kaya eto naman, sa pagkakataong ito, classmate niya rin po, mga kasambahay. Kwento po tungkol naman sa kanya. Ano ba yung mga experiences naman ninyo po bago kayo pumasok dito o habang kayo po'y nakapasok dito sa PMMA? Ako noon, nung nag-take ako ng entrance kasi sa probinsya namin, nagpadala ang PMMA sa lahat ng mga, almost all provinces nagpadala sila. Wala naman talaga akong balak maging nautical. At nung nalaman ko, nung nasa barko na ako, yung palang, kasi hindi pa masyadong naririnig ang nautical profession at that time. Nung nagbarko na kami nung 3rd year, karamihan nga mga kasama namin, mga Bisaya mga taga Mindanao. Bihira kang makakitang mga taga Luzon. Pero nung nakatapos na sa PMMA, talagang medyo mahirap ang training na inabot namin. At ako rin, kasabay ko si Admiral Donato nung nag-join ng Navy. At that time kasi wala pang tinatawag ng flag convenience. Hindi kagaya ngayon na maraming flag, maraming mga barko. Noon mga local flag lang eh. So mas madali, kung baga, papasok sa Navy, total kami, reserve officers kami ng Navy, makaka-join kagad kami ng Navy. So I joined the Navy for 11 years. Okay. Nag-11 years ako sa Navy. At
after 11 years, nag-shift ako ng profession. Nag-join ako ng Merchant Okay. Marine. How many years in the Philippine Navy po? 12 years ako. 12 years, 11 years. Halos magkasunod lang Okay. kami. Right now, Admiral Donato, kayo po ang president ng OSM. What is this OSM? OSM kasi is a mining company. Ilan ang barko na sinusuplayan niyo po? Kasi it's a global, kapartner namin sa global sa Europe, di ba? Sa Norway. So, overall, sa global ng OSM in Norway, at saka sa 22 offices abroad, mga 400 vessels. 400 vessels, apat na raang barko. Pero dito naman sa Pilipinas, na may Filipino crew lang na pinaman namin, is about mga 250. Is this the biggest? I think it is the biggest. Okay. Dito So, eto na ngayon Pero may yan. mga ibang bigas din na mga mining agency tayo, mga Magsaysay, mga Opo. PTC. So, eto na ngayon yung tayo ng ating kinakapanayam na si Admiral Donato. How about you po? We pause for a break because after that, tatanungin ko sa ngayon, paano ba ang pagpasok sa PMMA? Pero, kayo naman po, I understand, kayo din po ang president ng FSC Training Center. What is this? Ano po ito ngayon? Ang FFC Training Center ay ang training center ng mga marino. This is under the umbrella ng Fair Shipping Corporation. Together with Cordial Shipping. Nasa umbrella ako ng Fair Shipping Corporation na mayroon kaming almost 90 ships. Abroad din po yan. Yes, Global. lahat abroad. Anong mga bansa ang ruta naman ito? Lahat Apat na ng sulok bansa, ng yes, mundo. all over the world. Okay. Pero most mga Japanese at saka Korean ships ang hinahawakan namin. Okay. More or less, meron na kayong idea kung ano yung background mga kasambahay, ano na yung tayo nila sa ngayon, mula nung sila po ay nag-umpisa dito po sa PMMA. When we come back, those who are interested naman sa pagpasok sa PMMA, malalaman natin sa kanila. I will pause for a break for some reminders. Muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin mga kasambahay, si Admiral Donato and Admiral Dinyoso in the absence of Engineer Nelson Ramirez. Okay, puntahan naman natin. Sa ngayon po, Admiral Donato and Admiral Dinyoso, paano po ba makakapasok sa PMMA at gaano ba kahigpit ang panuntunan ng mga requirements dito? Sa ngayon po. Sir. Pag ikaw mag-graduate sa high school, or about to graduate at may 16 years old ka na, pwede ka na mag-take ng exam. Kasi ang entrance examination sa PMMA every last Saturday ng September, every year. Yung mga major cities, mga provinces, na papadalahan namin ng mga examinador, doon sila nag-i-examine. Instead na pupunta pa sila sa PMMA, kasi malayo ang PMMA sa San Narciso, sa mga probinsya na sila kukuha ng examen. So mayroon na mayroon na may exam sa mga provinces. Meron. Chapters na yan. Paano nalalaman ng mga estudyante yon? May notice yun, bibigay kayo May na papalabas notice, may kayo sa... website, nasa Okay. website naman. So, Sa wala dyaryo, bang sa- limit doon, Admiral Dinyoso and Admiral Donato, kung ilang students ang po pwedeng mag-exam sa loob Open ng... yata sa lahat. Ang Kaya examen may open quota sa lang. lahat. In fact, every year halos tumatakbo Mga ilan? ng 7,000 to 8,000 ang nag-i-examine. Although during the, yung pag mag-accept na kami, May quota after na. the physical medical exam, mga 400 Okay. ang kinukuha Very ng strict yun. mag-start ng May 1. Pero nag-a-average ng pagpasok ng June, kasi nag-start ng June ng klase, nag-a-average kami ng 300 students per year ang ina-accept. All over the Philippines na All po over yun. the All over na Philippines. yun. Ayan, salang-sala na po yun. Salang-sala Yes, na. salang-sala. Ayun, Thousands. oo. Okay. Ano po yung mga privileges? Let's talk about the privileges ng mga mag-aaral sa PMMA at sa mga nagtapos sa PMA kung ikukumpara mo sa ibang mga eskwelahan. Sige po. Ang PMMA, Sa ang mga eskwela mo. estudyante ng PMMA, highly subsidized, except for uniform, lahat bayad na ng gobyerno, yung pagkain mo, wala kang tuition, wala kang matriculation, yung library nandoon. Ang ano lang talaga, yung uniform, ang binabayaran ng magulang sa kadete. Pero may mga shipping ngayon, kung ikaw is scholar ng shipping, yung kumuha sa'yo as an apprentice during your third year, yung mayroon na silang marami nagbibigay ng, kumbaga, ayuda ng tulong sa mga estudyante nila. So that after graduation, doon din naman sila mag-join sa Company na yan. sa company na yon. Okay, kung ikaw ba estudyante dito, you are required to stay the whole year o kaya
yung entire 4 years habang hindi ka patapos, are you not allowed to get out of the school o dun talaga mananatili? Meron dahil, di ba? Paano po yun, Admiral Binyoso? Naka-quartered ang mga cadets doon. Quartered, meaning doon. Sa dormitory. Okay. doon sila nakatira. Yes. Pero nakakalabas din every Saturday except for new cadets. Yung mga first 3 months nila hindi sila makakalabas. Why are they doing that? Is this part of their of their Yung training? partner training at saka orientation. Initiation. Ganun po. How true na talagang I'm sorry, I'm not going to use the word mabagsik. No. Mabagsik. Para din kayo mga PMA year dito. Hindi, Totoo mo ba yun? if I can add kay, kaya ginagawa yan, kasi ang training doon is we're turning boys into man. Turning? Alright? Turning boys into man. Okay. Kasi mga iba yan, di ba, mga mama's boy, gano'n, hindi wala. I Kaya see. kina-quarter agad dyan, chine-change ang mentality para maging sila mga independent. So, kaya 3 months pa lang, kinukulong yan para mawala lahat yung dating pagka-mama's boy, na homesickness, gano'n, hanggang masanayan nila na pwede na sila. Kasi pag ipe-prepare mo sila from land to sea, sa dagat, hindi naman pwedeng bumaba, mahulog sa dagat pagka gusto nila umuwi sa bahay. Exactly. Di ba? Inaabutan ng ilang Exactly. panahon namin, mga taon ang mga kontrata namin. Minsan nag-extend pa yung 1 year, 12 months. Eh ngayon, paikli na paikli. So yun, doon pala sa academy, binabago na natin ang kanilang culture and mentality. So kaya naman pala ganun. Totoo naman kapag halimbawa yung isang aplikante isang estudyante ay bunso. Di ba iba naman sa atin yung treatment sa bunso. Okay. So yan pala yung mga training diyan. That's the reason why. Okay. Mayroon tayong controversial. Ito siguro nangyayari din sa mga ibang eskwelahan. Sa inyo po dito sa PMMA, mayroon bang insidente ng hazing at pagkatapos namatay ang isang estudyante po ng PMMA? Sino po ang gustong sumagot Si doon? Delna. May nangyari talaga doon, although talagang bawal yan. In fact, during my time, nung almost 9 years ako sa academy, marami talagang natanggal na yung mga nang haze, although talagang bawal. Yung alam mo naman yung mga kabataan. Lumalabis lang. Talagang kahit na pinagsasabihan mo yan, meron talagang kumbaga nakakalusot. At talagang pag nagkamali naman sila, ang mahirap niyan pag nagkamali sila. Kung sino-sinong sabihin natin pilatong pinupuntahan nila, mga congressman na yan, mga senador na yan, na para makabalik sa academy. Pero talagang nung during my time, marami akong na-dismiss doon sa academy because of hazing. I will take this opportunity po. May pumasok na nagtatanong dito. Mayroon pong grupo or organization ng mga estudyante. Is this monitored? This is strictly monitored. Let's say for example, this is bawal nga po, pero yung organisasyon ng mga estudyante, ginagawa nila, walang kaalam-alam yung pamunuan. How do you monitor this po? Paano ba ito na monitor? Hindi, kung sa mga private schools, universities, nangyayari yan, di ba? Opo. Pero kung kagaya sa PMMA Academy na akalang semi-military and training, yung mga ganun nag-o-organize, hindi madaling gawin yun. Because all of them, organize na namin as a military or a merchant marine unit. Kaya may body-body system pa nga dyan May double checking yan, di ba, Del? So, hindi magagawa yung private organization na fraternity na sinasabi siguro. Kaya hindi yun. Ang sinasabi lang din sa PMA, sa mga academy guys sa PMMA, ang tawag lang nila kasi hazing. Pero actually, kung tutusin yan, regimental training yan, discipline training, leadership training. Okay. You obey first before you complain. Paano yung mga paddle? Walang kasamang paddle like and that? Yun na nga sasabi, sumusobra lang yun. I see. Pero actually sa amin, to be honest, no body contact. Yun ang regulasyon. Okay. You can tell Have you experienced that nung bata-bata pa po kayo sa PMMA? Oo naman. Pero- Pag hindi dumaan sa ganyan na... Walang body contact? Well, yung tawag namin Carino Militar. Wow, what is Medyo the Carino Militar medyo during your time? Stomach in, chin up. Ganun ba yun? ganyan. Baka mama yung... Para hindi ba lousy? ganun ba yun? Baka mamaya yung pagka ganun masyadong masakit. Hindi naman. hindi naman. Manageable, tolerable. Pag hindi lalaki, syempre, rereklamo. Kailan magpakalalaki, di ba? Biro lang yan. Admiral Ossie. Alam mo naman yung mga limits, di ba? Okay, yun po. Naka-experience din ba, Admiral Binyoso, sir?
ganun din na kung ano na experience ni Admiral Donato Wala nung accepted, siya magka-classmate kami. estudyante. Stomach Talagang in. pari-parehas lang kami. Stomach in, tapos chin up. Ganyan. Naku Wala lang talaga. kwento. Alam niyo na ano yun eh. Na, Chin up pala, tapos yung jaw mo ay broken already. That's na. Mahirap na kwento niya. Opo. But it's happening. Yeah. Okay. Control naman, control. Pero ito po, is strictly monitored. It's strictly, what? Supervision. Supervised. Supervision. Kasi meron nga may sinasabi may body system tsaka may seniority system. May nagbabantay na senior sa junior, meron pa kasi may nagbabantay din sa senior sa mas senior sa kanya. Ganun pala yun. Kaya lang, alam mo naman tayo, siyempre, masyadong smart eh. Minsan nakakalusot ng konti. Okay. Now, puntahan natin doon sa ano ba ang kasalukuyang plano ninyo po sa PMMA? Dahil kayo po yung mga haligi. Mayroon ba kayong mga expansion o kaya mga projects na nakahanda sa ngayon? Kayo pong dalawang haligi ng PMMA. Sige, Let's si start Del muna. from sino may mas senior? Sige. Hindi, sa eskwela na muna. Kami sa industriya na kami. ang PMA, ang continuous improvement yan. But as far as the number ng mga estudyanteng kinukuha at sa mga expansion, kasi depende yon sa support ng binibigay ng gobyerno. Okay. Okay. Because this is a state maritime academy. Yes, conforme sa support. Pero sa ngayon kasi, yung binibigay ng support ng government, yung parang kayang-kaya lang na more or less 300 cadets every year. So kung sumasumahin mo yan, at any one time, except for the third year, kasi pag third year, nasa barko yun, ano? Okay. First year, second year, at saka mga fourth year, more or less mga 900 cadets, umaabot hanggang 1,000 ang average na nadyan sa loob. Ay yun gastos lang ng Gobyerno. pagkain na talagang napakalaki ang Okay. binibigay ng government. Okay. Let's talk about, this is my final question. Yung social responsibility niyo. Alam ko na made na po kayo, both of you, ay ano na po, kumbaga sa wala na kayo, sa family, lahat na po, sa career, sa negosyo, lahat po kayo ay successful na. Mayroon ba kayong mga projects din para makatulong doon sa mga marino din na nangangailangan ng tulong dahil hindi naman lahat ng mga marino ay naging successful? Totoo yan. Tama yun, Ani. Yung tinatawag namin corporate social Yes, corporate responsibility. social responsibility, yes. Now, kung ito na una ko sa eskwela, no? Kasi meron din kami tinasabi na payback time. Exactly. Kasi kami we will not be here kung hindi sa eskwelahan, sa alma mater, sa academy. So kami naman mga alumni, na kaya may association din kami, tumutulong kami unang-una sa aming mother, sa alma mater. Kung ano maitutulong namin dyan, mga iba nagpapagawa rin ng additional na mga buildings doon, mga alumni center, pagkatapos kung meron kami magagawang professorial chair, kasi konti rin naman ang sweldo ng mga professor, nagkakaroon kami ng, siyempre, bilang mga graduates, alumni, nagtutulong-tulong. So tumutulong po talaga kayo. Para doon sa academy namin. Now, tunukol naman sa Merchant Marine, pagdating naman nasa kumpanya na kami, meron naman kami mga CSR na project, agaya na sa Yolanda Victims ngayon, tumutulong kami yung sa OSM, nagpatayo kami ni-repair namin yung mga schools namin, yung eskwelahan ng mga nasira doon. Tapos meron kaming scholarship ngayon doon sa Makiling din. So, ibig sabihin, marami rin po kayong Maraming mga project. corporate social responsibility na tinutugunan, na Kailangan. tinutulungan. Very good. Thank you so much. Admiral Donato, thank you so much, sir, for your time. Welcome, dito Barbara. po sa My Piling pleasure. ng Marino. And of course, Admiral Fidel Dinoso. Thank you so much, sir, for your Maraming time. salamat din. Maraming salamat po, mga kasambahay. Sa ngalan po ni Engineer Nelson Ramirez, huwag kayong aalis because when we come back, pag-uusapan naman natin ang buhay mantaragat.